Umusad na sa Kamara ang panukalang 200 pesos na dagdag sa minimum wage ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Ikinatuwa yan ng mga labor group, pero may babala ang grupo ng mga employer. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Dagdag sahod! Dagdag sahod! Isa batas! Isa batas! Aprobado na ng House Committee on Labor and Employment ang panukala para sa 200 peso daily minimum legislated wage hike para sa lahat ng manggagawa sa pribadong sektor. Nangyari ito isang araw matapos magpulong tungkol dito ang ilang labor group at mga kongresista sa pangunguna ni House Speaker Martin Romualdez. Ang kasalukuyang daily minimum wage sa NCR ay 645 pesos. Nakasaad sa panukala na lahat ng employer sa pribadong sektor, mapa-agricultural o non-agricultural man, at ano pa ang kapital at bilang ng mga empleyado, kailangang ibigay ang 200 pesos na dagdag sahod. Ang mga lalabag, pagmumultahin ng 50,000 hanggang 100,000 pesos at makukulong ng 2 hanggang 4 na taon. 4 na hearing po yun, mahigit na 8 months po ang naging pagdinig sapagkat kailangan ho natin bigyan ng sapat na pagkakataon lahat ng mga hanay, grupo, panig ng mga namumuhunan, mga investors, mga employers, mga manggagawa at yung ating government. Pero babala ng Employers Confederation of the Philippines o ECO, kakaunti lang ang makakabenepisyo rito. Posible rin daw itong magdulot ng pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo. Pag nag-approve ng legislated wage hike sa minimum wage, 16% lang, 1/6 of the 52 billion are benefited. The other 84%, iba-iba yan. Marami dyan, nasa informal sector, marami din wala namang employers. Isa lang, ang remedyo yan, tataasan nila yung presyo nila kung kaya ng merkado o pagbabawas ng tao. Baka rin daw sa ibang bansa magpunta ang mga dayuhang negosyante dahil sa paiba-ibang polisiya ng pamahalaan. Pinapaasa mo yung mga tao, tapos tinatakot mo yung mga investors. Alam nila kasi meron tayong policy tripartite, bigla bang legislate the wage, and predictable tayo. Meron katakot sa ating investors. Oras ang hinahabol para tuluyang pumasa sa Kamara ang panukala dahil iilang araw na lang ang natitira bago mag-adjourn ang sesyon sa February 7 para bigyang daan ang campaign period ng eleksyon 2025. Para mapabilis ang pag-aaproba sa panukala, nananawagan ng ilang kongresista sa Pangulo na sertipikahan itong urgent. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras.